Naranasan mo na bang lumabas sa isang usapan na pakiramdam mo? Pagod ka? Hindi galit? Hindi masaya? Kundi parang naubos lang ang enerhiya mo? Yung tipong nag-share ka lang ng kwento sa isang kaibigan. Pero sa huli, ikaw pa yung nakikinig sa walang katapusang monologo niya tungkol sa sarili niya o kaya sa meeting kung saan ang ideya mo ay binaliwala. Pero nung sinabi ng boss mo ang halos kaparehong ideya, biglang naging henyo siya. Kung pamilyar sa iyo yan, malamang naging biktima ka na ng tinatawag nating dominance games o power plays. Ang mga usapan ay hindi lang simpleng palitan ng impormasyon. Madalas, ito ay isang banayad na negosasyon para sa status at kontrol. Hindi ito laging halata. Hindi ito sigawan o away. Ito ay mga nakatagong signal na nagpaparamdam sa iyo na mas mababa ka. At kapag hindi mo namalayan ang mga larong ito, paulit-ulit kang matatalo nang hindi mo man lang alam na may laban pala. Sa video na ito, bubuksan natin ang playbook. Titingnan natin ang 6 na karaniwang power moves sa usapan at kung paano mo ito lalabanan nang hindi nagiging agresibo. Una, ang helpful interruption. Ito yung paboritong teknik ng mga know-it-alls. Nagsasalita ka, tapos bigla siyang papasok. Teka, ang ibig mong sabihin ay... At itutuloy niya ang sentence mo, pero sa sarili niyang bersyon. Sa panlabas, mukha siyang tumutulong. Nililinaw lang niya, pero ang totoong mensahe, mas alam ko ang nasa isip mo kaysa sayo. Ito ay isang paraan para agawin ang frame ng usapan. Siya na ang nagkokontrol sa direksyon at kahulugan ng sinasabi mo. Pangalawa, ang subtle dismissal. Ito yung killer ng enthusiasm. Excited kang nag-share ng isang achievement. Uy, natapos ko na yung project. Ang sagot niya habang nakatingin sa phone. Okay. Walang sinabing masama, pero ang epekto ay parang binuhusan ka ng malamig na tubig. Ang ipinapahiwatig niya ay hindi importante ang sinasabi mo. Isa itong paraan para i-devalue ang iyong kontribusyon at panatilihin ang atensyon sa kung ano ang mahalaga para sa kanya. Pangatlo, ang unsolicited advice. Ang pagbibigay ng payo ng hindi naman hinihingi. Naglalabas ka lang ng sama ng loob tungkol sa trabaho. Ang kailangan mo lang ay makikinig. Pero ang sagot niya, alam mo, ang dapat mong gawin ay agad nitong binabago ang inyong relasyon mula sa pagiging pantay patungo sa pagiging guro at estudyante. Ipinoposisyon niya ang sarili niya bilang mas matalino at mas may alam kahit na ang gusto mo lang ay simpatiya. Pang-apat, ang status check question. Mga tanong na parang inosente, pero may layuning ilagay ka sa isang hierarchy. Saan ka ulit nag-aral? Magkano na ang kinikita mo ngayon? Sa company XYZ ka lang pala nagtatrabaho. Hindi ito tunay na pagkukumusta. Ito ay pagkolekta ng data para malaman kung saan ka ilulugar sa kanyang social ladder. Kapag naramdaman niyang mas mataas siya, mas magiging komportable siyang gamitin ang iba pang power moves. Panglima, ang filibuster. Ang pagdomina sa usapan sa pamamagitan ng dami ng salita. Kahit anong sabihin mo, may mas mahaba siyang sagot. Hindi kanya pinapatapos dahil abala siya sa pag-iisip ng susunod niyang sasabihin. Ang layunin nito ay ubusin ang oras
at ang iyong pasensya. Sa huli, susuko ka na lang at hahayaan siyang manalo sa usapan. Hindi ito tungkol sa pagiging madaldal. Ito ay isang estratehiya para hindi ka mabigyan ng pagkakataong mag-isip o tumutol. At ang pang-anim, ang joke na medyo masakit. Ang backhanded compliment o ang insulto na binalot sa pagpapatawa. Wow, ang ganda ng suot mo. Mukha kang payat diyan. O congrats sa promotion. Hindi ko akalain na makukuha mo yon. At kapag nag-react ka, ang depensa nila ay laging, biro lang, masyado kang seryoso. Ito ang pinakatusong power move dahil ginagawa nitong ikaw ang may problema. Ikaw ang walang sense of humor. Hindi sila ang bastos. Okay, nakita na natin ang mga bitag. Ngayon, paano ka aalis sa mga ito? Ang solusyon ay hindi ang pagiging mas dominante. Ang solusyon ay ang pagiging mas matalino sa laro. Ito ang tinatawag na frame control. Hakbang una, kilalanin ang laro. Ang kamalayan ang iyong unang sandata. Sa susunod na makaramdam ka ng pagka-drain o pagkadismaya sa isang usapan, huminto ka. Tanungin mo ang sarili mo, anong laro ang nilalaro dito? Ang simpleng pag-label sa technique. This is a subtle dismissal ay nagbibigay sa iyo ng mental distance. Hindi mo na ito personal na tinatanggap. Hakbang dalawa, bawiin ang iyong frame. Huwag mong tanggapin ang premise nila kung may nag-interrupt. Sandali lang, may mahalaga pa akong punto. Patapusin mo muna ako. Kalmado, pero matatag. Kung may nagbigay ng unsolicited advice, salamat sa suggestion. Pero sa ngayon, kailangan ko lang talagang may makinig. Kung may nag-dismiss sa'yo, mukhang abala ka. Pag-usapan na lang natin to kapag pareho na tayong available. Ibinabalik mo ang issue sa kanila. Hakbang tatlo, gumamit ng estratehikong katahimikan. Ito ay isang napakalakas na tool. Pagkatapos nilang magbitaw ng isang power move, tulad ng isang backhanded compliment, tumingin ka lang sa kanila. Huwag kang magsalita. Maghintay ka. Ang katahimikan ay hindi komportable. Kadalasan, sila mismo ang pupuno sa katahimikan at baka bigla silang magpaliwanag o bawiin ang sinabi nila. Hakbang apat, magtanong para linawin. Ibato pabalik sa kanila ang responsibilidad. Kapag may nagsabi ng joke na masakit, hindi ko naintindihan. Paki-explain nga kung nasaan ang nakakatawa doon. Pinipilit mo silang ilantad ang masamang intensyon sa likod ng kanilang biro. Mahirap gawin iyon nang hindi lumalabas na masama ang ugali. Kung may mag-status check, bakit mo na itanong? Isang simpleng tanong na naglalagay sa kanila sa posisyong kailangang bigyang katwiran ang kanilang tanong. Hakbang 5, alamin kung kailan aatras. Ito ang ultimate power move. May mga tao na sadyang mahilig sa laro. Hindi mo sila mababago. Ang pagpili na huwag makipaglaro ay hindi pagkatalo. Ito ay pagpili ng iyong kapayapaan. Sabihin mo, mukhang hindi tayo magkakasundo dito. Siguro, itigil na natin ang usapang ito at tapusin ang interaksyon. Tandaan, ang layunin dito ay hindi para dominahin ang bawat usapan. Hindi para maging manipulator ka rin. Ang layunin ay protektahan ang iyong mental space, panatilihin ang iyong self-respect, at magkaroon ng mas malusog
na mga interaksyon. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi nakukuha sa pagkontrol sa iba, kundi sa pagkakaroon ng kontrol sa sarili. Sa susunod na pumasok ka sa isang usapan, pumasok ka ng may kamalayan. Makinig hindi lang sa sinasabi, kundi sa kung paano ito sinasabi. At alalahanin na palagi kang may pagpipilian kung paano ka tutugon o kung tutugon ka pa ba